Alam nyo ba, sa 64 na party list representatives sa Pilipinas, nasa kalahati ay may koneksyon sa political dynasties. Pero bakit nga ba may nakaupong party list representative sa Kongreso? Ayon sa Article 6, Section 5 ng 1987 Constitution, ang Kongreso ay dapat binubuo ng hindi hihigit sa 250 miyembro, maliban kung itinakda ng batas. 20% naman ng kabuuang bilang ng mga kinatawan ay dapat nagmula sa party list, mula sa national parties or organizations, regional parties or organizations, at sectoral parties or organizations, gaya ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, mga katutubo, transport groups at iba pa. Pero habang tumatagal, tila nagbabago ang mukha ng party list system. Base sa pag-aaral ng GMA News Research, hindi bababa sa 30 incumbent party list representatives ay may kamag-anak na kasalukuyang may hawak na elective positions. Kabilang dito ang mga kamag-anak ng Pangulo at Pangalawang Pangulo na sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ay parehong may kaanak na nakasecure ng party list seats sa Kongreso. Party list system, naging entry point na raw ng political dynasties? Itinuturing na political dynasty ang isang pamilya kung may dalawa o higit pang miyembro nila ang nahalal sa pwesto sa dalawa o higit pang eleksyon. Ayon sa datos ng Philippine Center for Investigative Journalism, isa sa bawat 4 na party list representatives ay may kamag-anak sa Kongreso, Senado o pareho. At kalahati ng party list groups ay kontrolado na ngayon ng political dynasties. While families in politics is nothing new, not only in the Philippines but in other countries, nakakabahala dahil kung 80% ng lahat ng nasa politika, lahat ng nahalal sa national at local level ay miyembro ng angkan ng political dynasty, matatawag pa ba nating demokrasya ito?